mabuhay! Nandito na naman kami sa aming live stream which is ang Kalambag. So, na so ngayon kamusta naman kayo Kuya Akim? Kuya Yung Lavin? ngayon, no? Sama pa. Ayan. So ako na mauna kasi ako na yung magsalita. So, ayan, sa mapagpalang hapon sa ating lahat, sa mga nanonood din sa Kalambag, of course, naka may mga students kayo dyan. May mga students ako dito na nanonood din. So, of course, chat me para mag-shout out, ayun. Para ma-shout out ko kayo. And of course, no, sa akin naman, okay lang, no? Kasi, you know what, kahit nakakapagod. Minsan, kasi nga, of course, nakakapagod talaga mag-shoot. But at the end, no? As long as we enjoy every single moment, every single room with them, siguro parang it's a fulfilling for me na, kumbaga, oh my gosh, ang saya din pala. So, ngayon, ina-enjoy ko lang yung journey ko as a free service teacher. No? So, how about you, Levin? Kamusta ka? Good morning, ay good afternoon na pala. Good afternoon naman. Okay lang naman, medyo masama yung pakiramdam. Ang init kasi dito sa QC ngayon, pero yun pa rin, malaban nga. Since malapit na rin yung graduation namin and grade 10, moving to senior high, so like medyo pressure din, pero go lang go. Um, Medyo na ano lang ako sa like, ayan, yung bilis ng mga gawain ngayon. So, pero okay lang naman. How about Ate Daisy? Okay ka lang? Kamusta ka naman, Ate Daisy? Oh. So, baka wala dito si Ate Daisy. Balik na lang natin kay Luis. Kamusta ka, Luis? Okay naman din po. Patapos na kasi yung school year, so kagaya na nung sabi ni Kuya Levin, maraming mga gawain, mga schoolworks na nagsasabay-sabay. Pero okay lang naman kasi nag-enjoy naman ako kapag ginagawa ko ito at parang na-maximize ko yung oras ko sa paggawa ng mga schoolworks and sa other responsibilities. And also, I am running again for SSLG para sa incoming school year 2025 to 2026 as the SSLG auditor. Sana naman pagpalain at makapasok pa din sa SSLG because hindi ko talaga kaya i-let go ang SSLG because it opened so many doors for me and sana naman na magpatuloy ang aking pag-serve for our individuals sa school and also makapagbigay din ako ng learnings and legacies na maiiwan din sa school na magtatatak sa mga mag-aaral. So, ayun po Ikaw naman, Ate Daisy. Okay na ba si Ate Daisy? So, medyo may technical difficulties sa panig ni Ate Daisy. So, mag-proceed na lang tayo kay Kuya Akim. May Yes. questions po ba kayo? Sige, pero bago ang lahat, no, balikan muna natin yung ating tinalakay nung nakarang episode kasi nung episode tinalakay natin yung tungkol of course Valentine's ulit, no. Puro puno ng pagmamahalan kaya napakakwela ng last week na yun. And of course, nag-enjoy rin yung mga students ko, no, na talagang ayun, nag-enjoy sa doon sa episode kasi nga ewan ko, relate so much itong mga batang to. Ay, nako, buti pa sila. Charot. Ayan. Kasi nga ngayon, no, ngayon naman, sige, medyo i-connect natin siya konti, kasi nga ngayon na naman, tingnan naman natin ngayon kung gaano ba magmahal ang isang babae. Gaano ba ka, gaano ba katikas o gaano ba ka-powerful yung puso natin mga kababaihan for today's episode. Kaya naman, muna ito usapan ang tungkol sa, of course, Women's Month. Kasi nga, we are now in the month of March and of course, welcome to the month of March kasi March 1 na nga, so papay na yung signal natin pero laban lang. Gano'n. Sige, sa ating nga, di ba, Women's Month, no, talagang dito nilalabas yung power ng mga kababaihan o yung Women's Month na sinasabi natin na kung saan pineflex ang mga kakayanan ng mga kababaihan sa anumang larangan. Kaya alamin natin para sa inyo, no? Para kung may mga sentiments man kayo, bakit para sa inyo mahalagang pagdiwang ang Women's Month o yung buwan ng mga kababaihan? Sinunahin ko dito. um, Unmuted pala. So,
1, 2, 3, 4, sige, 11. Sige. Since para feeling ko mahalaga yung pagdiriwang ng Women's Month kasi like nagbibigay siya ng pugay at kilala sa mga contribution ng mga kababaihan sa ating lipunan or sa like kasaysayan at kultura po. Kasi alam naman natin malaki yung epekto rin ng um, mga kababaihan sa ating buhay. Simula po sa pag-anak natin is yung mga magulang natin, yung nanay natin is parang nagbibigay ito ng like paalala na like yung sa kahalagahan ng mga gender equality, yung patuloy na paglalaban ng like sa karapatan ng mga kababaihan, ganun. So like halimbawa like sa aming paaralan kasi nagkakaroon kami ng like mga forum at talakayan kung saan binibigyan pansin yung like mga kwento tungkol sa like mga babaeng leader or like sa kanilang mga nagiging ambag sa mga komunidad na lagi itong may mention sa aming mga topics ganun. So like um parang itong parang itong ano na to is like binibigyan pa ng like pugay yung mga sila tapos yung like uh, pinapakilala sa mga like iba-ibang tao. So like yun naman yung ano para sa akin. Pero what about naman kay Luis? Para sa iyo Luis, bakit mahalaga ang pagdiriwang ng Women's Month? Ay para sa akin, mahalagang ipagdiriwang natin ang Women's Month dahil unang-una para sa pagpupugay din sa ating mga nanay. Kung wala ang ating mga nanay, sino ba tayo ngayon? Sino ba ang nagpapalaki sa atin at sino ba ang nagiging role model natin sa pagdating sa paggawa o pagiging kung sino man tayo ngayon? At isa pa, ang Women's Month ay nagsisilbi ring Women Empowerment Month na nag nag-identify o nagre-recognize sa mga kababaihan na may ma, may pinag ah, may mga pinagmamalaki na at may ipagmamalaki pa. So, para dito no, may parang yung mga kababaihang may napatunayan na at may mapapatunayan pa. Ayun po ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Women's Month para sa akin. So parang nawala ata si Kuya Akim, nawala rin ata yung signal niya. Yun Pati lang. rin pala si Ate Daisy. So hindi naman talaga Sige. maiiwasan yung mga technical difficulties. Kagaya nga sa amin dito sa Kitapawan, palagi na lang kasing umuulan, parang straight 3 days na po. And then si Kuya Akim din po kasi ay taga Kidapawan, pero parang sa elevated parts na ng Kidapawan, parang sa Perez ata si Kuya Akim. So, hindi talaga maiiwasan yung mga technical difficulties na yan. Pero, okay, laban pa rin, Kuya Lavin. Yes, pero like medyo na-curious lang kasi ako. So like sa tingin mo ba like 'di ba napag-usapan rin natin yung kahalagahan ng pagdiriwang ng Women's Month. So like sa tingin mo ano yung like mga papel ng kababaihan sa paghubog sa sistema ng edukasyon? So like ano yung mga ambag nila sa edukasyon? Ano yung mga like malaking gawain nila pagdating sa edukasyon? So like kung kaya mo bang anuhin or like should I say anuhin ko lang muna yung sa akin, yung like sa palagay ko. Mauna ka na lang po. Sige. Para sa akin kasi like malaki ang papel ng ay para malaki ang papel ng kababaihan sa like paghubog ng sistema ng edukasyon. So like sila kasi ay hindi lamang mga guro kundi like mga tagapagtaguyod din ng pagbabago at innovation like sa edukasyon. Like alam mo naman yung like karamihan naman siguro sa atin yung like yung unang guro natin sa tahanan is like ating mga nanay, ganun. Sila yung unang nagtuturo sa atin paano maglakad, paano magsalita. So like, sila yung nagiging like guide natin or like sila yung una nating guro kung saan natin natututunan yung mga values natin as a person and yung mga moral sila yung mga moral compasses natin. So like halimbawa yung like yung aking guro sa like Filipino ay isang babaeng nagpapakita siya ng like parang maano mo talaga sa like pagturo niya yung dedikasyon niya sa pagturo at parang nagkakaroon ito ng like malaking epekto sa akin sa paghubog ng aking karakter at parang nadadagdagan rin yung aking kaalaman. So like
nagiging inspirasyon siya sa akin at hindi lang sa akin, pati sa mga klase ko, yung mga nagiging estudyante niya. So like, malaki talaga ang para sa akin ang parang papel ng isang kababaihan sa sistema ng edukasyon. So, what about you naman? So, para sa akin, no, yung papel kasi ng kababaihan pag sa larangang edukasyon, sila ang nagiging pundasyon, sila ang nagiging roots, sila ang usbong o nagpapaunlad sa ating kasarinlan. At tsaka, ang role din kasi ng mga faculty and staff na mga kababaihan para sa akin is nagiging nanay ko talaga sila, nagiging nanay, nagiging tita, nagiging ate, tanan, ay lahat overall, sorry, lahat overall. Parang pag pag kinakausap kasi nila ako, ah, para kaming nagiging aswan kumbaga. Nagiging aswan in terms sa growth, in terms sa pagpapaunlad sa sarili, pagbibigay ng impact sa iba, at pag-iimpluwensya sa iba ng mga mabubuting gawain. So, ayun ang nagiging papel sa akin ng mga faculty and staff namin na mga kababaihan o mga kababaihan in general sa larangan ng edukasyon. So, ayun po. At batay sa mga nababasa mo sa internet, Kuya Levin, o sa mga karanasan ng mga kakilala mo, ano ba ang mga hamon na kinakaharap ng mga kababaihan tungkol sa gender equality po? Usually kasi like sa mga nababasa ko, parang kabilang sa hamon ay yung like discrimination na sa trabaho, lalo na sa trabaho, hindi lang naman sa trabaho parang sa sa like in general na like mga kababaihan kasi parang number one na nakakaranas ng like sexual na pag-abuso, mga sexual na yung yung like inaano lang nila. Mayroon kasi akong like teacher na nagkwento na like sumasakay lang siya ng jeep tapos bigla siyang kakatcall, ganon. So like parang ang laki ng discrimination laban sa mga babae. At like karamihan kasi ng mga lugar is like nawawalan sila ng mga like access sa edukasyon, at parang sa kultura rin nila na like nawawalan sila ng oportunidad o nalilimite yung oportunidad nila. Halimbawa, magbibigay lang ako ng halimbawa. May kilala kasi rin akong babae na nahihirapan siya kasi mag-aral kasi dahil sa like kawalan ng suporta ng mga magulang or like sa komunidad kasi nila, like hindi parang hindi ginagawang priority yung edukasyon sa babae kumpara sa lalaki. So malaki talaga ang kanilang like mga hinaharap na hamon and ganon. So what about you, Kuya Akim? Since nakabalik ka na, okay ka na ba? Nakakaano ka na ba? So yung question kasi Ayun, namin is, narinig napag-usapan ka kasi ba ako? namin yung, ayun, narinig ka naman. Napag-usapan kasi namin kung like, di ba kanina, nakasama ka na pa naman ata doon, yung mahalaga, yung dahilan kung bakit mahalagang pinagdiriwang ang Women's Month. So ngayon naman, uh, inaano na rin namin yung, ano yung mga hamon na like, kinakaharap ng mga kababaihan tungkol sa like gender equality, ganon. So, ano sa palagay mo yung like mga hamon na napansin mo or like mga nabasa mo or na balitaan mo or like based from like experiences ng mga kaibigan, sa palagay mo ano yung like hamon na mga hinaharap nila? Um, so far kasi, based sa society na iniikutan ko, siguro, medyo ano na so, while as the years goes by, parang unti-unti nang nababago yung pananaw sa mga kababaihan just before they think that women is just ang paanaka lang yung gano'n, yung role nila na yung parang sinauna. Ngayon naman, parang nag-level up na rin si paano, no, ang mga kababayan natin, hindi lang nakakulong sa kabahayan, pero kung titingnan natin, meron pa rin mga other discrimination na nangyayari, other criticism, other exercise ng kayo nila,
versus sa lalaki, gano'n, oo. Um, but in the end, kasi, sa atin rin kasi, dapat, um, na nagmumula yung pagbabago where in changing the mindset of every, every people in our community is very important, especially no, sa ating mga kababaihan. Mahalaga kasi na kumbaga, kung tingin yung government na gumawa ng action, why not tayo mismo magmula sa ating sarili yung pagbabago na maaari gawin toward this society na kung saan tayo nabibigay. Thank you. Malakas na boses ko. Medyo Narinig ka po. naman. Medyo, sige, sige. Okay. Oo, si Daisy ba? Ah, hindi pa ata nakakabalik sa atin Daisy. Tapos How ako, about you, Si Luis, hindi pa niya na-share yung kanyang Si Ate Daisy po pala. Okay na ba si Ate Daisy? Hindi pa ata Okay siya po. Okay. nakakabalik. Ano Okay. nga ulit yung Yung tanong? like sa Pakiulit ko, um, please. nakabalik na sa Ate Yung, Daisy. yung tanong po is, batay sa mga nababasa mo po sa internet o sa mga karanasan ng mga kakilala mo, ano po ba yung mga hamong ikinakaharap ng mga kababaihan tungkol sa gender equality po? Ate Daisy, okay ka na po ba? Yes, okay na. Narinig mo po? Yes, rinig ko. Okay. So, siguro, isa sa mga hamon, yung mga yung mga stereotypes at yung mga traditional na na pananaw sa mga kababaihan na nagpapahirap po sa mga kababaihan nga po sa kanila upang maabot po yung mga kanilang pangarap kasi minsan yung mga stereotype na sinasabi o mga yun po yung nagpapadown sa mga confidence or mga sa sarili ng mga babae na at tulad din po ng mga minsan po ay yung mga kababaihan po ay hindi po nabibigyan ng mga pantay na oportunidad sa trabaho or sa edukasyon nga po. Dahil nga po sa kanilang mga kasarian, pati na rin po ang mga kababaihan sa rural na lugar ay nahihirapan po sa dahil po sa kakulangan ng mga resources at mga suporta po sa edukasyon. Yun. actually, may gusto akong idagdag, maaaring siguro nakakasuwa din ng discrimination siguro of course, yung mga trans woman natin. No, kasi kung sa atin, di ba, trans woman is a woman, consider ako na, kasi ayun na, display the identity, but in the end of the day, yung pananaw pa rin, o yung pagtingin pa rin ng lipunan, sa kanya is different pa rin. So, kailangan sana no, na magkaroon ng mas pagtingin pa yung kampanya towards this kind of awareness. And as well as yung paggamit din ng PR, no, we cannot deny that di natin usually na nakikita, but sa kanila siguro ang rampant mo na this, they feel hard to choose kung saan CR sila papasok. Siyempre, yung iba is nag-undergo na ng gender assignment, pero ang tingin pa rin pala ng lipunan ay lalaki pa rin. So, that's the saddest reality na nangyayari sa ganyan sabi ko kanina, mas mahalaga na magkaroon ng linaw, magkaroon ng, of course, awareness tungkol sa gender equality, gender equity na yan, so that in the end, there's no case of discrimination in any harassment against humanity. Thank you. Sige. Ayun. Ayun, tapos, di ba nga kasi nga Women's Month kasi, tingin kasi natin, no, that Women's Month is focusing lang sa mga babae, yung biological women, no. But ngayon kasi iba na yung natin, iba na yung mundo, iniikutan natin, iba na yung mundo, ginagalawan natin, of course, no, pero mga nagbabago. So, I think it should be na malaman din natin yung mga changes and of course, pag open mind tayo sa kung ano man, yung mga, kung ano man yung kinakaharap
no, ng ating listener. Of course, paano kayo makakatulong ang edukasyon para tawag nila mapalakas ang boses sa mga kababaihan o sino mang babae sa mundo. Kasi we know that education is a tool to tawag nito, magandang platform ang education to spread awareness to educate other youth towards this kind of narito issue na kinakaharap ng ating mga kababaihan. So, paano tutulong ang edukasyon sa paglaban natin o paglaban natin ng discrimination and of course, pagtutulong ng gender equality, lalo-lalo na sa mga kababaihan. Unahin natin si Alex. Hello po. Ulit po nung tanong ko, Yaki, medyo hindi ko pa kasi naririnig kasi yung boses niyo po mahina. Hala, mahina yung boses ko, sorry. Ayan, malakas na ba? Medyo po, okay na. Malakas na ba, Alex? Opo. Medyo lang. Lakasan natin. Teka, ko. Wait lang. Remedyohan ko. Ayan, malakas na? Opo. Yes po. Malakas na? Opo. Ayan, okay. Paano makatulong ang edukasyon para laban ang anumang diskriminasyon laban sa mga kababaihan o para mas mapalakas yung boses ng ating mga kababaihan lalo na dito sa Pilipinas? Alexa? So, para sa akin po, yung papel kasi ng edukasyon sa pagpapausbong sa mga rights ng kababaihan o mga diskurso patungkol sa gender equality is ang power nito na makapagbibigay ng kaalaman at makapag-iimpluwensya rin na mas pahalagahan pa o mas mag-isip o mas i-consider kung ano po ba yung mga mga advantages o yung mga pros pagdating sa gender equality and in terms sa mga kababaihan. So, ayun po. Parang yun po yung nagiging papel ng edukasyon. Ito ay nagbibigay kaalaman at ito rin ay nagiging roots o nagiging kahulugan ng pag-usbong ng mga kababaihan in terms sa gender equality. Ayun po. So, kay Kuya Levin naman, paano po ba nakakatulong ang edukasyon sa pagpapalakas ng boses ng kababaihan sa mga diskurso tungkol sa gender equality? Para sa akin kasi, parang napansin ko kasi like ang edukasyon ay nagbibigay sa kababaihan ng like kaalaman at kumpiyansa para aktibong lumahok sa mga like usaping panlipunan or like parang yung edukasyon na yung nagbibigay sa kanila ng like linaw kung ano ang nararapat na like para maano nilang mga karapatan ganun. So like pag ang kababaihan kasi, like may sapat na edukasyon, mas nagiging malakas ang kanilang boses sa pagpapahayag ng kanilang karapatan. So like, sa larangan ng edukasyon, alam naman natin maraming babaeng like scholar, ang patuloy na gumagawa ng pananaliksik upang like mas mapalawak ang advocacy para sa mga kababaihan at mas ipaglaban yung nararapat na karapatan nila. So like parang bukod bukod pa rin dito parang nagiging isang sandata yung pagkamit ng ah, parang yung edukasyon nagiging sandata siya para makamit yung gender equality kasi nagiging mahalaga ang susi ito sa pag-angat ng mga kababaihan at sa kanilang like mga personal na buhay. So yung ano talaga yung edukasyon mahalaga siya na makamit ng tapos mahalaga rin siyang karapatan na makukuha ng lahat at nararapat sa lahat. Pero nandiyan ba si Ate Daisy? Gusto ko kasi rin marinig yung what if may madadagdag pa siya or like masasabi pa siya. Nandiyan ba siya? Wala. Sige. Pero, Hi. ayun. Wait. Okay, so, dagdag lang. Agree ako sa sinabi niyo.
na yung mga kababaihan is nagbibigay ang edukasyon ay nagbibigay sa kababaihan ng kaalaman, kumpiyansa at upang magpahayag ng kanilang mga saloobin at karapatan. At sa pamamagitan din ng edukasyon, naging masanda silang makialam sa mga gender equality na at makipagtulungan sa iba upang yun nga makamit ang pagbabago at magpapabuti sa kalagayan ng mga kababaihan yun. Ayun, maraming salamat, Daisy. Ayan. Malakas pa boses ko, Levin at saka Alexa. Carry na ba Opo. to? Dinig ko rin yun. Yan, Opo, carry. dinig po. Sige, no? Of course, nabanggit nyo yung kalaga ng edukasyon at kung ano yung magagawa ng edukasyon para baguhin yung ating sistema, maging yung pananaw sa mga kababaihan against discrimination and other forms of criticisms, no, na posibleng na-encounter ng ating mga, of course, mga kababayan, ating kababaihan. And of course, no, gusto lang natin ma-highlight din na yung education din. Pwede rin silang magkaroon ng mga program, no, yung mga team buildings din that spread awareness tungkol sa mga kababaihan, tungkol dun sa pagbibigay ng kaalaman, no, dun sa karapatan ng mga kababayan. Of course, magandang foundation natin dyan yung CEDAW, no, yung Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Ayun. And of course, dito rin sa Pilipinas, no, meron tayong pinaka-paborito kong batas, itong RA 11313. No, hindi lamang to para sa kababaihan, kundi para sa ating lahat, no, na mailayo tayo sa namang uri ng karahasan, mailayo tayo sa namang uri, no, na kapamakan, no, habang tayo naglalakbay sa ating bansa mismo. And lastly, yung education din, no, pwede natin idagdag sa curriculum, no, na pwedeng i-discuss natin sa mga bata habang sila ay bata pa, alam na nila yung karapatan nila, alam din nila kung paano nila may pagtanggol yung kanilang sarili sa sa legal na paraan gamit ang batas. At parang medyo malalim na rin natin yung pinag-usapan. And of course, no, shout out din kay Ma'am Josephine Bonsol, I think advisor to ni Levin. Sabi niya, love the convo, love you Levin. Ayun, wow, ang sweet naman yung Ma'am Josephine. No, ang sweet naman yung Ma'am Josephine. Ano? And of course, tumako naman tayo sa kabilang banda, sa kabilang banda. So, paano nga ba nakaka-apekto ang edukasyon sa mga kababaihan o tawag dito para o paano natin mabigyan sila ng inspirasyon na lumaban? Kayo ba? Dahil nga nandiyan na si edukasyon, so paano na nabibigyan ng inspirasyon yung mga kababaihan para, ayun, manindigan sa kanilang karapatan o maging proud na sila, maging babae, of course. Sige, Daisy. Nawawala ata si Ate Daisy. Nandyan ba siya? If wala si Ate Sige, Daisy, pwede ako yung sige, go ahead, Levin. Kasi para sa akin, yung like edukasyon, nagbibigay siya nga, yung sinabi ko nga kanina, nagbibigay siya ng kapangyarihan sa mga kababaihan para like mapabuti nila yung like kanilang buhay, maging at parang yun na, maging inspirasyon sila sa iba. So like kasi kung makita ka ng like mga kababaihan na parang yung mga scholar na mga kababaihan kasi parang nagiging inspirasyon sila sa mga ibang kababaihan na like hindi ka lamang pwedeng umano dun sa like nakaset sa iyo na like societal na like mga views sa inyo na parang mga naset na sa inyo ng society mo. So like sa pamamagitan ng edukasyon, like nagkakaroon sila ng mas maraming oportunidad sa trabaho, mas mataas na kita, at parang mas malaki yung impluwensya nila sa kanilang mga komunidad, nagiging inspirasyon nga sila eh. So like um parang like hindi siya lamang marami kasing mga kababaihan hindi naman lang sa like larangan ng edukasyon pero like sa larangan ng sports na nagbibigay ng inspirasyon sa mga maraming kababaihan na may like mga pangarap sila na parang pinapakita ng mga babae, ng mga like mga kababaihan na like may sapat na edukasyon, parang napapakita nila like hindi lamang yung mga like pangarap ay pangarap lang para sa mga kababaihan. Pwede nila itong makamit. So nagiging like susi sila parang nagiging susi ito para like mas umangat ang mga kababaihan. Pero
hindi lahat kasi ng kababaihan ay like may pantay na oportunidad kasi sa like edukasyon. So may ilan like kailangan pa nilang lumaban para like maipatuloy ang kanilang pag-aaral. Tapos parang yung pag nakita mo kasing like may yung iba rin mga kasamahan mo ay lumalaban rin. Parang mas naano ka rin eh, mas na i-inspire ka nga, na-inspire ka na like lumaban rin. So like yung keyword is inspiration, nakaka-inspire talaga. Pero yun yung nga, yun yung para sa akin. How about kay Luis? Para sa Luis, paano Para nakaka-apekto? sa akin, ah, okay. Sorry po. So, para sa akin po, nakakaapekto ang edukasyon sa buhay ng ng kababaihan sa pamamagitan ng kasi yung mga kapwa rin natin kababaihan is sila din yung nagiging inspirasyon o nagiging role model natin kapag kung kapag nagtatanong tayo sa sarili natin kung ano nga ba ang gusto ko kapag ah, ako din ay humantong sa ganyang edad, sa ganyang panahon, o o sa other terms pa, sila yung nagiging inspirasyon natin, sila yung nagiging role model natin kapag iniisip natin kung ano ang gusto nating maging sa hinaharap. So, sila rin, kagaya din sa sinabi ni Kuya Levin na nung ginawa niyang halimbawa na pag sa sports, in terms sa sports, nagiging inspirasyon rin sa mga kababaihan ang ating mga kapwa babae. Kaya nagiging inspirasyon ang bawat isa sa pagiging modelo at pag-aambag sa kani-kanilang komunidad. So, ayun po, yung para sa Sige, akin. Sige Alexa, ano, tawag nito. Sino yung ano, yung nilulooking up mo na ano, babae? Sino yung, hindi naman sa iniidolo yung ano, parang inspirasyon mo na babae. Kung sino ka ngayon, oo. Yung naging, First, yeah, kasi, yung mama kasi given na yun, oo. So, yung opo, opo. ano naman. Sige. Sa akin po Tingin mo kasi sino? yung inspirasyon ko po sa kung sino man ang gusto kong maging sa pagdating ng panahon is si Ate Giovanna Abellar, yung ating Oo. mutya ng mga mato 2024. And po, Mm. si Ate Giovanna po. Kasi parang siya yung nagbigay inspirasyon sa akin nung tumingin ako ng mutya ng Lanao back in 2020, 2020 ata. Hindi ko na matandaan. Mm. Basta siya yung nagbigay ng inspirasyon sa akin na parang lumaban para sa mga pangarap. Yung sinabi niya kasi sa answer niya that time is parang tumatak sa akin bilang isang kababaihan Oo. din. Kaya siya yung naging inspirasyon ko in terms sa kung sino man ang gusto kong maging sa susunod pa na mga panahon o sa susunod pa na mga hamon na aking ihaharap. Kaya, ayun po. Sige. Ikaw naman, Daisy. Oo, paano ka makakapagbigay inspirasyon sa mga kapwa mo babae? Oo. Daisy, kung nahihirapan ata ako, mas nahihirapan sa signal. Tama ba? Ako lang ba yung na ano? Okay. Sige, ako na muna. Ako na muna. Siyempre may iba't idolo. But for me kasi, how can I inspire other women, no? Madaling sabihin, no, na ano, kung kaya nila, kaya mo rin, of course. Kasi nga, way back before, kasi, sige, ilan sa mga in-idolize ko, o sabi natin, hinahangaan kong babae before, no, yung di pa ako pinanganak siguro. Siguro si Pura Villanueva Calao. I don't know if naalala niyo pa siya, no? So, quick story about her. So, si Pura Villanueva Calao, was crowned during Manila Carnival Queen on the Orient, no? Yung parang, siya yung kaunon ng beauty queen ng Pilipinas during, 1907. Nasa 1907 saka 1908.
no? Kinoronan siya as Queen of the Orient, no? During Manila Carnival Festival, nila tayo sinulong na is yung yung suffrage o yung karapatang bumoto ng mga kababayan. Kasi during that time, may mga election nga kasi lalaki lang yung dumadalo. So, noong 1937, na-grant yung niya, yung pinaglalaban niya when our late President Manuel Quezon signed a law na na pinapayagan ng mga kababaihan na bumoto. And that is why kung meron tayong tinatamasa ng mga karapatan, lalo na sa karapatan na bumoto, mga kababayan, kahit kayo, dahil kayo nakakaboto ngayon, that's because noon, yan ay pinaglaban ni Pura Villanueva Calao. And of course, no, this generation also, I really love Michelle Marquez. Um, you know what, tawag nito, I know her feeling na yung mag-alaga ng autism, dalawang autism ay yung kapatid. Of course, may kapatid ako autism. But kahit nakaka-relate ako sa story niya, of course, no, during, way back before din naging single parent yung nanay niya, and of course, tawag nito, parang may resemblance o parang parang medyo magkaparehong story namin. Hindi naman lahat, konti lang, pero at the end, nakaya niya. Kaya sabi ko kung kaya nila, kaya nyo rin. So, matuto tayong manindigan. And of course, yung mga story na yan, maganda na mailagay sa, of course, curriculum din natin so that yung mga bata ngayon na they can motivate also. They can be motivated to fight for their dreams no matter what happens. And yun yung gusto natin na mangyari sa education system natin. And of course, na maging daan para ma-motivate yung mga kapwa babae o yung mga kababaihan natin to fight for their dreams. And of course, no, hindi sila kapigil sa atin. Kahit dito sa Kalambag, no, wala makakapigil sa atin. Kahit internet connection man yan. Wala makakapigil sa atin. And of course, no, kailangan din natin malaman no, na ay, Diyos ko, medyo may ingay na sa labas. Oo, so, paano kaya natin matutulungan no, yung mga kababaihan natin sa community na walang access sa education o malayo sa kabihasnan, yung mga yung mga less privileged kung sabihin natin ng mga babae. Paano kaya natin sila matutulungan? Sige, mauna ka Alexa kasi kayo na pa nauna si Levin. Mauna ka Alexa. Malinaw ba yung tanong ko? Opo, opo. Okay, go ahead. So, sa kabila ng mga hamon tulad ng kakulangan sa suportang pinansyal, kultura na hadlang, diskriminasyon at balanse sa buhay pamilya, nalalampasan ng mga kababaihan ang mga ito sa pamamagitan ng mga suporta ng pamilya, ng other pamilya o kaya other relatives at ng komunidad sa mga programang pantulong ng barangay, especially yung sa amin yung sa DepEd, nag nag-outreach programs po. May outreach programs po kasi si DepEd na ah, nag nag-help o tumutulong sa mga hindi lamang sa mga kababaihan o sa mga batang hindi gaanong privilege pag edukasyon na ang pinag-uusapan at other mentorship trainings at kanilang mga sariling pagsisikap at determinasyon. So, sa pamamagitan ng mga ito, nalalampasan ng mga kababaihan yung mga hamon na kinakaharap nila in terms sa edukasyon. Sa may mga tumutulong din kasi na mga scholarship programs. Kaya mas ah, mas na nabibigyan sila ng oportunidad para magpatuloy sa pag-aaral o i-pursue yung kanilang gustong maging sa pagdating ng panahon. So, ayun naman, si Kuya Levin naman, ano ba yung masasabi ni Kuya Levin tungkol sa tanong na inilahad ni Kuya Hakim? Yun nga, sa akin kasi, parang bilang isang estudyante, kasi parang pagtanungin mo, parang bilang isang estudyante, parang feeling mo parang hindi ka makakatulong. Pero kasi meron ka na, kahit papaano, may magagawa ka pa rin eh. So like, parang makakatulong naman tayo mga kabataan pala. Makakatulong tayong kabataan na like, sa like pagsuporta o paglaganap ng mga kamalayan like
tungkol sa mga karapatan ng mga kababaihan. So like tulad sa social media, alam naman natin lahat na like yung social media sobrang ano talaga, sobrang laki ng epekto ng social media sa mga kaisipan or like sa mga paniniwala ng kararami. So like um pwede natin like ipalawak yung mga karapatan at pwede rin tayo makatulong sa mga kababaihan gamit ang social media at yung itong ginagawa natin yung pag pakikilahok sa like mga forums na ganito like ano na rin natin na napapalawak natin ang kaisipan na suportahan natin ang mga kababaihan para ano natin yung gender equality at gender rights ng isa't isa. So like naniniwala ako na kahit like maliit lang na contribution kasi like alam naman natin estudyante lang tayo. So like kahit sa maliit na contribution na like panonood or like pakikipag itong forum nga pakikipag-usap or share ng mga ano natutunan natin is like makakatulong tayo para bigyan ng mas maraming oportunidad ang mga kababaihan na gusto makapag-aral at magtagumpay sa buhay. So yun nga. Ayun, maraming salamat, David. Malakas ba boses ko? Carry lang Yes, Opo. ba? malakas. Ayan, Opo. malakas naman. No, hindi na ako nag-earpods kasi para, of course, malinaw yung boses natin as well as, no, mapakinggan, no, clear yung pagkakasalita ko. Sige. Yung mga, kababayan sa rural areas, real talk ko ha, real talk. Minsan sila, sila yung mga less privileged talaga. Sige, sino bang ganado? Sige, sino ba, kung ikaw nakatira ka sa yung nakatuktok ng bundok o yung malayo talaga sa kabiasnan, syempre kailangan mo pang tumawid ng 10 ilog, ganon. Tapos bago mo marating yung elementary, tapos yung high school pa, doon pa sa baryo. So, ganado pupunta doon. Depende na lang sa determinasyon ng bata. O sa ending niyan, baka mag-HRM yan. O sabi natin HRM, no, na ulat drag ninyo. Alam mo ba, Alexa? Ulat drag ninyo. Opo. Oo. Ibig sabihin, hintay na lang kung kailan sila mag-aasawa. So, paano nagiging rule nila doon sa'yo? Hintay na lang kung kailan sila makapag-asawa, knowing na, tawag nito, maraming opportunity sana, pero dahil nga malayo sila, hindi sila nabibigyan. Pangalawa nito, even mga book, chairs, kaparin sila. So I think that is why mahalaga to our government na to extend the their help, no, na sana hindi lang sa mga urban communities nakakarating yung mga benefits ng education. Kundi itawid naman din yung equity na sinasabi natin na sila yung mas nangangailangan. Sila dapat mas pagtuunan ng pansin. Yes, may dumating na mga upuan, mga bagong upuan na ang gaganda nun. But I don't know if nakarating ba yun sa mga rural communities natin. O baka yung mga pinaglumaang upuan ng mga nasa urban classrooms, yun na lang yung dinadala dun sa mga rural areas. No? Napakasakit isipin, pero talagang nangyayari yan. Hindi ko sabi nito sa Pilipinas, ha? Bato-bato na lang sa langit. Oo, kasi, ayun, parang nakakainis lang, So that is why, tayo rin, no? Of course, this kind of episode, Kalambag, it is our way. Ito yung purpose natin, of course, na to, to spread awareness na may nangyayaring ganito sa mga rural communities. Sana matulungan. Ang laki-laki ng budget ng ating, of course, na ng gobyerno. Sana matulungan man lang itong mga kabataan na nandito na sa ganun ma-feel din nila na of course kahit na important sa government and sana yung ayuda o yung dumadating sa nila hindi lang tuwing malapit ang election, no, sorry to say but this is the reality and of course hindi lang sa bating sa point na parang ayuda na lang para sa kanya to, knowing that education is a human rights. No? Talagang sinusulong natin. No? Kaya lagi natin sinasabi sa Edit Philippines na edukasyon ay dapat laging sapat, ligtas, karapat-dapat, at para sa lahat. No? Char, may pa-eme-eme pa tayo for today's video. No? And of course, no, reality lang naman. Hindi tayo tawag nito, nag-spread ng fake news. Sige, Daisy, ano sa tingin mo? Paano mo matutulungan ang mga kababaihan sa mga malalayong lugar na walang access o kulang sa access ng education?
Daisy? So, mahalaga po ang pagtaguyod ng mga programa at proyekto na magbibigay ng mas madaling access nga po sa edukasyon tulad nga po ng mobile farms at yung mga scholarships po. Ganyan din po ang mahal na pamahalaan ng mga pagsasanay or workshops na tutulong po sa mga kababaihan na magkaroon po ng bagong sanay po. Mm-mm. Ayun, salamat Daisy, no? Dahil, yun na, paano natin malalapasan yung mga hamon yan. And of course, ano naman kaya yung message, no? Of course, no? Diba, nabanggit natin kanina, nabanggit natin a while ago, no? Wag neto, ano pa yung dapat natin gawin, no? Ano pa ba yung mga dapat nating of course, para natin i-motivate at yung mga kababaihan to, no? Sa rural communities, kasi it's a literal way experience dito, yung kulang sa access ng education. Hindi man yung mga nasa rural areas, yung mga meron talagang economic challenges, no? Meron din yung mga nasa pressure disabilities natin, and of course, and yung mga of course, sa IP communities natin, nangangapa pa rin sila dahil nga sa distance no, ng school, from school to home. Kaya yun din yung parang nagiging sa kanila, nagiging barrier sa kanila to acquire quality education that they deserve. And of course, lastly, yung yung mga kababaihan din na, kumbaga, maliban doon sa mga IPs communities natin, yung mga malalayo talaga na tapos na nasa pera, may kapansanan pa, nahihirapan pang kumbaga doble yung burden. At in the end of the day, parang determination na lang yung 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 parang determination na lang nila yung gusto nilang iba sabi, kahit na sa ating balikan natin yung 1987 constitutions natin na yung education dapat daw ay of course, doon yung effort, yung education for all na kung saan ay accessible dapat ito sa lahat. No? And I don't know kung nangyayari pa ngayon. Kasi nga dahil ngayon yung mga challenges natin na babanggit, yun yung nagiging hadlang sa kanila para makapag-access ng quality education. And lastly, yung mga uh, yung nanay, ilan sa ating mga naging batang ina na gusto makapag-aral ay ito rin kinakarap nila yung discrimination din sa school na baka laitin sila, baka hindi sila tanggapin, baka pandirian. Sa kasi parang nagiging excluded but in the end sana yung lifelong learning na gusto natin isulong sa Inat Philippines na anong edad mo man, kahit sino ka man, saan ka man galing, of course, kahit matanda ka na, kahit na anong edad mo pa, pwede kang mag-aral. Bukas ang paralan ng edukasyon para ikaw ay mag-aral. And sana libre ito, no? Libre itong maibibigay sa kanilang lahat, no? Huwag nating hadlangan, huwag natin masyadong tawag nito questioning yung pagiging kung ano man yung kakaiba nila. Pagdating kasi sa edukasyon, dapat lahat tayo pantay. Lahat, wala nakakalama. Kasi lahat naman tayo pwedeng tawag dito, pwedeng maka-acquire ng quality education. Kaya naman, ano naman kaya yung mensahe natin no, na gusto natin iparating sa mga kabatang babae na nais magtagumpay no, gamit ang edukasyon. O, kumbaga paano natin o ano yung mensahe na gusto natin iparating sa lahat ng mga babae of course, sa lahat ng mga babae nakikinig dito, lalo na sa mga gustong magtagumpay sa buhay. Sige Alexa, ikaw na lang ulit. Alexa. So, yung gusto ko pong iparating na mensahe, kahit na wala pa rin akong nararating, pero gusto ko ding magtagumpay sa kung ano man ang gusto kong maging. So, yung mensahe ko po is
mag ah, lumaban para sa kung ano man ang ating pinapangarap. Lumaban kahit na may hinaharap tayong mga hamon, ah, kahit na din na marami din tayong mga diskriminasyong kinakaharap dahil lang sa ating kasarian. Hindi din ito magiging hindi ito magiging hadlang kapag ikaw ay ginagamit mo itong motibasyon para para rin sa iyong sarili na magtagumpay. At nais ko ring ipa i-emphasize yung ating Bisaya word na padayon. Padayon meaning magpatuloy. Magpatuloy kahit na may mga hamong feeling mo hindi mo malalampasan. Pero nasa sarili mo rin kasi yan eh. If iisipin mong hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pero kapag nilalagay mo sa isip mo na kaya mo, malalampasan mo ito at magtatagumpay ka at marireach mo rin yung dreams mo na gusto mo talagang So, ayun po yung mensahe ko sa ating mga kababaihan na magpatuloy sa pag-aral upang makamit ang mga pangarap na nais mong maging. Yan po. So, Ayan. So, kumbaga, think positive as always. Yes Sige, po. sino gusto mong sumunod sa'yo, Alexa? Go ahead. Si Ate Daisy naman Sino po. gusto sumunod sa'yo? Si Ate Daisy po. Sige, Daisy, go ahead. Siguro yung mensahe ko po is huwag mawala ng pag-asa. Yun. Patuloy na magsikap at huwag matakot na mangarap. Dahil libre naman pong mangarap, di ba? Ang edukasyon po kasi ay isang malakas na kasangkapan para baguhin ang ating buhay at ang buhay ng ibang tao. Labanan ang lahat ng hamon at maging inspirasyon sa iba upang ipagpatuloy nila ang pagtahak sa landas ng kaalaman at landas ng tagumpay. Yun po. Maraming salamat. Sige, si Levin naman. Thank you. Para yung aking mensahe lang na mabibigay is like, huwag kayong susuko sa iyong mga pangarap. Kasi sa kabila ng like mga hamon, yung like sa edukasyon, mga hamon na parang basta gawin mo ang kakaya mo, magbubukas ito at magbibigay ng paraan upang makamit mo ang iyong tagumpay. So like maniwala na like maniwala kayo like sa inyong sarili at gamitin ang inyong boses na like um para makamit ang iyong mga lulunin at ipaglaban ang nararapat na sa inyo. So like kasi kung wala kang gagawin, parang um hindi mo mapag-aano yung mga hindi mo maano yung sa loobin mo at parang kasi ang yung mga kababaihan sila yung may like um sila yung may boses na like pwedeng magbaguhin ng nararanasan nila. So like uh, sila yung like may lakas at may kayang baguhin ng kanilang mundo. So parang yun nga yung wag silang susuko sa kanilang mga pangarap at ipaglaban lagi ang kanilang mga pangarap at hindi at wag magpalamon sa mga sineset sa kanila ng society. Kasi as we can see tulad ni Heidelin Diaz, isa siya yung kauna-unahang Pilipinong nagkamit ng gold medal sa Olympics. Kahit na yung kanyang sport, yung sport niya yung Lifting po. weightlifting, yung sport niya weightlifting, parang 'di ba dominated, sinasabi ang like para lang sa mga kalalakihan, sports ng kalalakihan, kahit na yung sa larangan niya ay madalis pinapangunahan ng mga kalalaki. Para napapakita niya na bilang like um pwede naman hindi lahat ng like mga sports or like mga sinasabi ng karamihan na is dapat sundin like
parang pinapatunayan niya hindi hadlang ang like hindi hadlang Kasalan. ang mga stereotypes para magkamit ng katagumpay. So, yun lang. Medyo Ayun, nahirapan. maraming salamat, Level, no? Kasi babae ka, hindi basta babae. Lahat tayo may mga pangarap sa buhay. Sabihin na natin na kahit nga iba-iba tayo ng gustong marating. Ngunit kung para sa ating kabubuti, para sa ikabubuti na rin ng ating, of course, ng ating bansa, why not i-go lang natin to? Kaya ng mga nabanggit din, na hindi hadlang yung pagiging babae para hindi magtagumpay sa buhay. Hindi hadlang ang Yes. pagiging babae para hindi natin marating yung mga pangarap natin at hindi lalong hadlang ang mga babae upang basten o walang hiyain sa lipunan, pagkus ay lahat tayo kahit babae ka man, lalaki ka man, no, kahit sino ka man, lahat tayo ay may mga purpose sa buhay. Sana lang ay marating natin itong lahat, no? At higit sa lahat, ang mga kababaihan ay hindi kailanman nadidiktahan na kung sino man maging ng ating lipunan. Huwag natin hayaan na maging sumusunod tayo sa baluktot na kultura ng ating lipunan, sa baluktot ng pananaw ng ibang tao, bagkot ay lagi natin sundin kung ano man ang sinisigaw ng ating puso, kung ano man ang pangarap o landas natin akin. Basta't ito'y para sa kabutihan, basta't ito'y para sa ikagaganda ng ating buhay, walang sino man ang dapat humarap sa ating gusto makalun sa buhay. Ayan, salamat sa lahat ng manonood ngayong araw na ito sa Kalambag. And sana tuloy-tuloy ang advocacy natin and magamit ang Kalambag din para meron tayong mga bala kung sakaling kinakailangan. Hindi bala na baril, kundi bala na kaalaman na mga gamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan, so napakagandang hapon sa ating lahat. Naway nag-enjoy kayo. Natuto sa episode ng Kalambag na ito. And sana, magtuloy-tuloy pa ito. And abangan nyo po ang next episode, of course. And bago ang lahat, no, sino nga kaya ang magbubuod o ang mag-synthesize ng ating episode ngayon? Raise your right Dito hand na if you want to answer. Joke lang. Sige, dito na Levin, ako. ikaw ba? So sa episode naman na ito, na pag-uusapan natin na ang pagdiriwang ng Women's Month ay mahalaga upang yun nga pagbigyan pugay ang mga kababaihan at kilalanin ang kanilang mga like mahalagang contribution sa ating lipunan, sa edukasyon at sa kultura. So like isa na rin itong paalala sa ating lahat tungkol sa patuloy na laban para sa gender equality at sa karapatan ng kababaihan. So sa mga paaralan at sa mga komunidad, parang isinisigawa ang iba't ibang aktibidad tulad ng mga forums at talakayan upang ipakita ang kahalagahan ng mga like kababaihan bilang isang leader o tagapagpaturo at tagapagtaguyod ng pagbabago sa lipunan. So sa kabila ng kanilang mga mahahalagang papel, maaari rin silang um, marami pa rin silang kinakaharap ng mga hamon tulad ng like diskriminasyon, yun nga napag-usapan natin yung diskriminasyon tulad ng pagkawalan ng access sa edukasyon at yung limitadong like oportunidad na natatanggap nila dahil sa paniniwala ng kararamihan na ang kababaihan ay mas nakakaangat ang kalalakihan kaysa sa kababaihan. So, malaki pa rin, pero kahit sa mga kabila ng mga hamon na yun, malaki pa rin ang papel ng edukasyon sa pagpapalakas ng like, boses ng kababaihan. So, like, sa usapin gender equality. So, sa pamamagitan ng like, sapat na kalaman at sa kasanayan, nagkakaroon sila ng like, kumpiyansa upang like, ipaglaban ng kanilang mga karapatan. Like, nagiging itong nagbibigay ito ng direction sa kanila upang makilahok sa mga like diskurso na may like kinalaman sa kanilang mga sa kanilang mga like kapakanan ganun sa mga karapatan nila. So may marami sa kabila na like mga pagsusubok na niraranas nila, parang patuloy pa rin nilang like pinapakita nila ang kanilang like determinasyon at dedikasyon sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Kasi ang edukasyon ay is like isa sa makapangyarihang makapangyarihang kasangkapan na like
nagbibigay ng oportunidad sa isang tao na mapabago nila ang kanilang buhay at maging inspirasyon naman sa iba. Yun nga na pag-usapan natin. At sa pamamagitan like ng suporta mula sa mga like pamilya, sa paaralan, sa komunidad, sa mga institusyon, ay mas maraming kababaihan lang nagkakamit ng like nakakamit nila like yung kanilang mga pangarap at napapakita rin nila na like hindi lamang hindi ang kababaihan na hindi ang kababaihan ay kayang umangat at kayang pantayan ng mga kalalakihan. Hindi lamang sila ay uh, nag-go by doon sa mga set societal roles na binigay sa kanila simula ng sinaunang ano. So like mahalaga ang patuloy na like paghihikayat at parang patuloy nilang binibigyan ng like paghihikayat at binibigyan ng oportunidad upang like mas maipamalas ang kanilang kakayahan at mapalakas ang kanilang boses sa mundo. Ayan. Sino kaya mag-aanon sa atin? Sino? Sige, Desi, go ahead. Okay, para po sa ating mga announcements, kung gusto niyo pong balikan ang episode ngayong araw, ay pumunta lang po sa Facebook at YouTube channel ng Kalambag. At kung nais niyo pong manood ng Kalambag, ay every Saturday po, 1 to 2 p.m. Inclusion, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion, now na, every Wednesday, 3 to 4 p.m. At Senior City po, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday, 7 to 8 p.m. Laging tandaan po na babae ka, hindi babae lang yon. Ayun, maraming salamat Daisy and shout out sa lahat ng mga suking na nanonood at nakikinig po sa amin sa Kalambag, no? Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan ka man naroon ay, of course, maraming salamat dahil sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming episode na to. Of course, sa lahat ng mga estudyante ko ngayon sa Manong National High School na nanonood ng Kalambag, ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Mga bata, sana natuto kayo ngayon and of course, no? Namamahala ng Ingat Philippines ngayon, no? Si Miss Jolene ngayon, ang ating bagong National Director o National Coordinator ng Ingat Philippines. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa oras na ito at sa lahat ng mga board members o board of directors ba yan ng Ingat Philippines, sa lahat po ng mga, of course, ng mga sponsors natin, ng mga organisasyon na binubuo ng Ingat Philippines. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa amin. Muli po, ako po ang inyong lingkod. Ako po inyong Kuya Akin. Nariyan po si Levin, Alexa, at Daisy. Kaway-kaway naman tayo dyan. At ito po ang Kalambag. See you next week and God bless us all.